So ganun pa man mga utol lagi nyo pong tandaan din sa unang sinabi ko, depende po sa kasalanan. Ako bibigyan pa ba siya o karapat dapat ba siyang bigyan ng second chance or hindi na? Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is ang sikreto kapag hindi mo siya binigyan ng second chance. So which is, tatalakayin natin sa ngayon yung about sa pagbigay ng second chance. Kung nararapat bang bigyan ng second chance or hindi na. Kasi marami ring naguguluhan na kung minsan sa mga nakakausap ko ay nagtatanong na, Kuya Kiko, dapat ko pa bang pagbigyan ng second chance yung partner ko na nakagawa sa akin ng kasalanan? Okay? So sa katanungan na yan utol ay marami din tayong kailangan talakayin. Kasi depende po yan sa situation eh. So ito isa-isahin natin mga utol para maliwanagan din kayo. Dahil una sa lahat ay depende sa kasalanan. Yes. Kung kaunti lang naman yung pagkakasala niya na hindi naman about sa third party is syempre pwede natin siyang bigyan ng second chance. Pero yung isa rin dito na kailangan nating tignan, pero kung paulit-ulit naman na palagi ka na lang niyang sinasaktan, kahit sabihin pa natin na maliit lang yung kasalanan niya, eh syempre ikaw ba naman kung paulit-ulit kang sinasaktan, okay lang ba sa'yo yun? Diba? So depende po yan sa kasalanan. Okay? And then yung pangalawa natin is yung iba ay dinadaan sa forgive and forget. Na kahit niloloko na sila ng mga partner nila, na kahit sinasaktan na lang sila ng paulit-ulit ay hinahayaan na lang. Pinapatawad nila yung mga partner nila. And then binabaon na lang sa limot kung ano yung mga nagawa na kasalanan ng mga partner nila. That's why may mga paulit-ulit talaga utol na mga pangyayari na nagpapahirap at saka nagpapahirap sa'yo. Na kung ano man yung mga kinakaayawan mo. Kung dati ay nahihirapan ka and then until now is inuulit-ulit niya pa din dahil kasi binabaon mo lang sa limot yung mga pagkakasala niya. Dahil pinapatawad mo siya. Kasi yung iba din dito ay yung gustong mangyari ay yung magkabati ka agad. Natatakot maiwan, na baka biglang magsawa yung partner. Kaya sila pa yung nagpapakumbaba. Sila pa yung sumusuyo. Babe, pinapatawad na kita. Kahit kasalanan pa nila. Yes. So, again utol that's why may mga naaabuso talaga, lalong-lalo na sa mga kababaihan, dahil binabaon nga nila sa limot. Na parang walang nangyari. Pero ganun pa man mga utol, hindi po yan maganda yung magiging resulta kung ganyan yung palagi mong pinapakita sa kanya. Okay? And then yung isa pa dito is no one is perfect. Yes. Pagdating sa relasyon, masasabi talaga natin na wala namang perfecto, di ba? Kahit sabihin pa natin na magaling ka na pagdating sa relationship, yung iba pa nga dyan, mga coaches na. Yes, magaling na advisor. Kagaya sa akin mga utol, kahit ako hindi ko pa rin masabi na kung magkaroon man ako ng isang relasyon ay magiging perfect. Dahil wala talagang perfect na relationship. Kasi once na may involved na ibang tao, yes, na kagaya sa mga minamahal natin, pag ibang tao kasi utol, ay hindi na natin yan kontrolado. May sarili na yung pag-iisip at saka nararamdaman na hindi natin ito makokontrol, na parang robot. That's why hindi mo talaga mape-perfect yung isang relationship. Kasi kung minsan is masasabi natin na, Kuya Kiko, di ba? Nobody's perfect. Lalong-lalo na sa relationship. So kailangan natin siyang patawarin. Pero ganun pa man mga utol, like I said kanina is depende po ito sa kasalanan. Kasi kung minsan once na siya ay nagloko, hindi po yan na parang sasabihin lang natin na hindi niya naman sinasadya. Sinasadya po yan utol. It's a choice. Yun yung pinili niya. Kahit alam niyang masaktan ka, kahit alam niyang mali, pero yun pa rin ang ginusto niya. Kahit sabihin pa natin na wala ngang perpekto sa mundo, pero yun kasi yung desisyon na pinili niya eh.
That's why hindi rin talaga natin masasabi na magiging excuse na lang na yung ibabalik niya sa'yo is wala namang perfecto, di ba? So patawarin mo na ako. Nako po. So yun. And then ito, yung isa pa is natatakot i-judge ng ibang tao. Yes, may mga ganito din ha, na Kuya Kiko, kilala na ako ng family niya eh. Kilala na ako ng barkada niya. Kilala na ako ng mga kapatid niya. Yes, kamag-anak niya, lahat-lahat. So natatakot po ko or nahihiya po ko na iiwan siya. Dahil baka isipin nila is napaka-harsh ko naman na klaseng tao. Hindi ko man lang siya pinatawad, bigla na lang akong tumalikod, di ba? So baka isipin nila is napaka-masamang tao ako. Yes, ito mga utol ha, lagi ninyong tandaan. Huwag nyo pong isipin kung ano man yung sasabihin ng ibang tao sa inyo. Mas uunahin yung isalba yung sarili nyo, utol. Lalong-lalo na kapag nasasaktan ka na or nahihirapan ka na sa relationship ninyo. Uunahin mo pa bang isipin yung sasabihin ng ibang tao? Hayaan mo sila kung yun ang pagtingin nila sa'yo. Lagi mo ring tandaan is, ikaw po itong nakakaalam kung ano yung tama at mali. Kung ano yung meron sa relationship ninyo. Kung ano yung mga nagawa niyang kasalanan. At saka alam din niya ng Diyos, utol. Yung tao kasi nandyan lang yan. Yes, nagbabantay, nagmamatsyag, nagiging marites. Binabantayan yung kilos ng ibang tao. So hayaan mo sila kahit may gagawin ka kasing tama or mali man is may huhusga at saka huhusga pa rin sa'yo. May masasabi at saka may masasabi pa rin talaga sila sa'yo. So ganun pa man mga utol, kung ikasisira na ng buhay mo, umatras ka na. Huwag mo nang intindihin yung ibang tao. Okay? So yun, and then ito, yung panghuli natin is magkaroon na ng lamat. Yes, once na binigyan natin ng second chance, lagi mong tandaan utol kung ano man yung nagawa niyang kasalanan sa'yo, like sa pagloloko, kung pinatawad man natin siya at saka tinanggap mo siya ulit sa paghingi niya ng second chance, is may lamat na eh. Hindi na yan mawawala sa iyong isipan kung ano yung pinaggagawa niya dati. Di ba niloko ka? So once na tinanggap mo siya ulit utol, and then sa oras na magkalayo kayong dalawa is hindi na ito mawawala sa isipan mo na uy baka niloko na naman ako nun, baka may kachat na namang iba yun. Diba? Mas lalo ka lang magiging praneng or magiging toxic yung relationship ninyo dahil may lamat na. Kagaya nga sa kristal or sa salamin, once na mabasag na, diba? And then ipagdugtong-dugtong natin, may lamat na, may pinagdaanan na ng nabasag. So ganun pa man mga utol lagi nyo pong tandaan din sa unang sinabi ko, depende po sa kasalanan. Kung bibigyan pa ba siya o karapat-dapat ba siyang bigyan ng second chance or hindi na. And then yung nasabi ko kanina, kagaya ng iba is forgive and forget. Pwede mo siyang patawarin pero pwede mo na siyang kalimutan din dapat. Kailangan mo na rin siyang kalimutan. Pinatawad mo na siya para mas madali kang makamove on, para mas mabilis kang maginhawaan utol. Para matanggal yung tinik dyan sa iyong nararamdaman. Okay? So yun ang po mga utol sa mga naguguluhan dyan. Kung kailangan pa bang bigyan ng second chance yung mga partner ninyo na nagloloko or may nagawang malaking kasalanan sa inyo. So yun po, nasagot ko na. Kayo na po dapat ang mag-isip-isip kung anong dapat din ninyong gawin. Okay? So yun po mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. So yun po, maraming salamat sa inyo, and then shoutout na rin sa inyong lahat dyan, mga OFWs natin. At saka syempre, yung mga nandito na rin sa Pinas. So ingat po kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para